Umiiyak na humihingi ng tulong ang OFW na si Nerissa Katubay habang karga-karga ang kanyang alagang bata sa Hong Kong. Kabababa lang nila ng mga oras na yun mula sa ika-23 palapag na isa sa mga nasusunog ng gusali sa Saipo District. Nakita ko na po yung apoy na, nakita ko na yung gilid ng building namin is umaapoy na din. Yung chinelas ko po na goma is alam ko sunog na sunog yung dumidikit na siya sa semento. Ano pinangbalot mo sa kanya, ating? Katalan lang po ang gamit. Umiiyak na yung baby. Oo, kasi nga po yung siguro paghigpit ko ng paghawak sa kanila. Yung pagbaba ko po dun sa 11, nagpahinga na po ako. Parang nawala na ang pag-asa namin kasi parang hindi ko na maabot yung ano ba. Yung baba, ground floor. Parang ang feeling ko bakit hindi natatapos yung hagdan. Ganitong tapang din ang ipinakita ng isa pang OFW na si Rodora Alcaraz nang iligtas din niya ang kanyang alagang bata. Nagpapagaling pa siya sa ospital. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng kanyang kinakasama na si Francis. Kachat pa lang daw niya si Rodora nung araw na mangyari ang sunog. Nung nadinig ko po yun, para po ako kinabahan, hindi ko na po alam yung gagawin. Malaya nga, wala akong magawa. Napakarap po na makikita mo yung anak ko pong iyak ng iyak na hindi mo po alam yung papaliwanag. Sabi ng Konsulada ng Pilipinas sa Hong Kong, natunto na ang lahat ng 72 OFW na naapektuhan ng sunog. Isa ang sinawing palad na nasawi, si Marian Esteban. Nakalabas pa po sila ng bata at saka yung kapatid ko sa bahay nila. Natrap na lang po sila sa 9th floor. Galing sila ng 24th floor, tapos na doon sa 9th floor nila natagpuan. Labis ang hinagpis at panghihinayang nila, lalo't matapos ang higit isang dekadang pag-OFW sa Lebanon at Hong Kong. Plano na raw ni Maria na manatili sa Pilipinas para makapiling ang 10 taong gulang na anak. Ikakasal na rin sana si Marian sa kanyang partner sa December 27 at nang huling makausap ang kapatid. Sabi niya, uuwi ako at mag-business na lang tayo dyan. Tayo ng grocery tapos kainan. Wala ring pagsigla ng hinagpis ang mga magulang ni Marian sa Jones Isabela. Sobrang sakit sila. Sobrang lungkot. Kaya imbes na masaya kami, ay naragsak kami at Pasko. Ang mga apektadong OFW, kinumusta ng Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong at binigyan ng paunang tulong. Bukod sa ibibigay na relief goods, magbibigay din ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers at ang OWA sa mga nasunugang OFW. Ang gobyerno naman ng Hong Kong magbibigay ng 150,000 pesos sa apektadong domestic worker, mahigit 750,000 pesos naman para sa mga nasugatan, habang mahigit 6 million pesos namang ibibigay sa pamilya ng mga namatay.